Magandang araw mga ka-journey. Ngayong araw, stop muna tayo sa mga ibang activity, kundi gagawa tayo ng water system natin. Alam niyo naman na wala pa tayong tubig dito. At dumating na rin yung istante na pinagawa natin. Ito na po. I-set up na rin po natin siya according din sa preference natin para mapagana natin yung faucet at yung flush ng ating toilet. Saka makapaglagay na rin tayo ng shower kung papala rin ng pressure ng water. So naka-ready na po yung faucet natin, yung mga pipe natin para sa mga requirements natin. Ito po yung outlet para sa ating ating lababo. Yung sa baba po, ito, saka yung isa, ayan po yung ating para sa floor drainage. Ito naman pong isa ay para sa ating flush ng toilet. At itong isa para sa ating luguan na kukonekta possibly sa ating shower. So since dumating na siya, gagawin na natin, install natin yung water system natin. Though magigib pa rin tayo. At least gagawa tayo ng imbakan ng water na mapapagana natin yung mga yan. Sa ngayon, nililinis ko muna yung drum na gagamitin natin. So meron tayong gagamiting drum na yun, 200 liters sa atong 170 at saka ito pang isa na currently nililinis natin. Syempre kailangan natin linisin para ma-ensure natin na malinis din yung water na gagamitin natin, kasi gagamitin natin siya case sa paliligo, paghugas ng plato, paglalaba at pagluluto. Doon hindi natin siya gagamitin para sa sangkap or sabaw ng ating lutuin. So at least panghugas ng mga gulay, ng baboy, ng manok, o kung ano-ano man, pati panghugas na rin ng plato natin. Though yung water naman dito is coming from water district, so malinis naman po siya at treated po siya ng chlorine. So the same thing as nawasa sa atin sa Maynila. Kung aware po kayo, yung Maynila, tapos dito naman is water district ang name. So shout out po sa kanila. Baka sakali installan nyo kami ng rito, water system. Sa ngayon lilinisin muna natin, tapos pakita ko sa inyo kung paano. Yung isang drum na nalinis na po natin, nalagyan na rin po natin ng ito po yun, nalinis na natin, nalagyan na rin natin ng tapos na-connect na rin natin yung pipe na gagamitin natin. So kung meron pa kayo ibang idea, ito po ay sarili ko lang idea. I-connect ko lang siya sa bottom, tapos i-refill ko siya. Siguro ta-transfer siya doon sa kabila, and then doon sa kabila pa, tapos yung pinakadulo na drum, bubutasan natin sa gitna. Parang yun yung magiging source ng water natin. I-connecta natin siya sa faucet. Tapos I'm preparing also yung mga pebbles para maging serve as filter nung ating water. So gagamit tayo ng bato, tapos yung malalaking bato, yan, gagamit tayo na itong ganitong malalaking bato, tapos gagamit din tayo ng maliit na bato, medyo maliit ng konti dyan, at saka yung mga takip ng mga coke
mga soft drinks. Katulad po nito. Sa-serve din natin siya. Para gawin natin to as parang siguro kung may mga bacteria pa na hindi na filter ng water, at least ito yung magiging bahay nila. Kaysa pumunta sa ating faucet. We'll see. Pa-comment na lang po kung meron kayong better idea para sa gagamitin natin na pang filter dun sa ating water. Pa-comment na lang po kung meron kayong better suggestion para sa filtration system ng ating water. Tapos pa stay tuned lang, linisan ko muna tong drum, then kabit natin yung mga pipe, then subukan natin kung tumatagas siya o hindi. Mga journey, butasan na natin yung drum, nalinisan na natin. Gagamit tayo ng 3/4 na pipe. So pag konektahin natin, tapos gagamit din tayo ng bulb para makontrol natin yung paglabas ng tubig. So parang pag puno natin yung isa, pwede natin isara, tapos so on and so forth. Tapos kung sakali rin na kailangan natin siyang linisin, at least makakontrol natin, pwede natin patayin yung isang drum para hindi mag-waste. Tapos mag-proceed tayo sa paglilinis ng isa pang drum. Then so forth din itong gagawin natin sa iba. So butasan na muna natin. Medyo makapal po yung drum, kaya dahan-dahan. Tapos yung ating drill, i-drill natin. Mga ka-journey, andito na setup natin. Bali ang gagamitin natin is tatlong drum na malaki na tig 200 liters saka isang 170 liters. So yung pangatlo natin to follow pa, hinihintay pa natin, pero confirm na, pipick upin na lang po natin siya. Nag-refill po tayo ng water dun sa unang tangke. So far naman wala siyang leak. May i-clock na sa po sa inyo.
Patayuin lang natin, tapos tignan natin, bubuksan natin itong valve na ito, kung lilipat po siya dito. Yan po, buksan natin. Tignan natin kung lilipat siya. Lumilipat po siya mga kadyon. Switch ko lang yung tubig din. Saka, ito na mga ka-journey, nalagyan natin siya ng tubig. Nire-refill natin siya ng water. So far naman, good naman kasi wala po siyang leak yung sa binutas natin. Tapos binutas din natin itong kabilang drum. Tapos yung pangatlong drum, we will just keep it empty for the time being until we pick up the third drum, the big drum. And then we will assemble this one, the fourth one. We will put some rocks, sand, para ma-filter niya yung yung ating water. Saan natin i-install yung mga pipe niya papunta sa ating inlet para sa mga faucet sa flush ng ating toilet. So yung pang-apat na drum, nilagyan natin to dito, binutas natin dito sa may gilid para ma-transfer yung water dito. And then binutasan din natin yung pinaka-bottom part na magse-serve as outlet ng water. So maglalagay muna tayo ng ng mga bato sa kabuhangin para ma-filter niya yung water. So habang napupuno siya, tapos pagkapuno, bababa uli siya papunta doon sa ating filter. So papasok yung water dito, aangat hanggang sa mapuno, tapos bababa uli siya papunta doon sa ating inlet ng mga source ng inlet ng faucet natin. So for the time being, ito muna, then lalagyan natin ng mga bato. Ipapakita ko rin po sa inyo kung paano ko sineta. Ayun na mga ka-journey, na-set up na natin yung tatlo nating drum. In-empty natin itong isa para doon sa parating na isa pang malaking drum. So na-testing na rin natin. So far wala po siyang leak. Luckily wala po siyang leak. Tapos lagyan na natin ng mga pang filter natin, yung pangatlo so far na drum. Pakita ko po sa inyo kung ano yung mga gagamitin ko. Gagamit ako ng lumang paso, binutas-bunasan ko para ilalagay ko siya pang cover dun sa sa exit ng ating tubig. Tapos ito yung mga gagamitin natin. Graba na malaki, graba na maliit. Yung maliit po, ito po yung nagbistay ko ng buhangin. Yun po yung gagamitin natin. Tapos gagamit din tayo ng buhangin. Ito po yung buhangin. So ilalagay ko muna, wala kasi akong cameraman. Uunahin natin po yung bato na malaki. Unahin natin yung malaking bato, tapos yung maliit na bato. Tapos maglalagay po tayo ng mosquito net bago natin ilagay yung buhangin. Tapos lalagay natin after ng buhangin, maglalagay ulit tayo ng malaking bato. Just to hold yung buhangin para hindi siya magkalat-kalat or masama dun sa sa pag-circulate ng water. Lalagyan din natin ng mosquito net para kumbaga ma-divide siya, ma-hold siya yung buhangin. So just stay tuned, pakita ko na lang po sa inyo yung outcome.